with Ate Cory. Kwento natin yan, And hi! Wow, parang ganadong-ganado tong grupong ito. Nagpapadiscover kayo, no? Nako ha, masanto si Aguil sa mga taga-Pangasinan na nagsa-celebrate ng 100 Islands Festival. At good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin saan man panig ng mundo at dito sa studio. Ito ang Face to Face with Ate Cory. Ayan. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? 20 at 30 pa lang pero may sariling bahay at lupa na. Anong sikreto nila kay bata-bata para sumakses? Batang mukbanger, makakasalo natin sa Baby Bibo. Sardinas pero crispy nuggets? Why not? All these and more sa Face to Face with Ate Cory. O eto na. May sariling bahay at lupa pero mas trip pa rin mangapit bahay ang marites ng barangay. Hindi ba, no? Parang, sarili ka namang bahay mo. Bakit kung saan-saan ka nahahanap? Narito na ngayon, Laila Chicadora! Kasi mas malamig ang aircon ko rito, Ate Cory. What's that? Nagtitipid kami ng aircon dito, mas aircon sa inyo. Alam mo, tingin ko dito kay Laila, imbis na shampoo ang nailagay sa buhok ay fertilizer. Oo naman, di ba? Oo. Anong nangyari? Tinubuan ka ng bulaklak. Kasi baka hanapan mo na naman ako ng something sa buhok, nilagay ko na lahat, di ba? Oo nga. Pero alam mo, etong nakakaloka. Ano? Secret lang nating lahat to, ha? Alam mo, Ate Cory, si Ryle parang in love. Love! Mukhang may nililigawan, taga Batangas, si Queenay. Ganon? Huwag kayo maingay, Wow. ha? Secret lang natin yun. Tingnan natin, heto naman ang may sariling ring light dahil laging glowing. Naks naman, dahil pogi daw siya. Ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago! Tawag, ibang glue eh, no? Parang may narinig po ako, natakot po ako pumasok, Ate Cory. Ano ang katotohanan na ikaw ay may love life na sa wakas? Ha? Ate Cory, alam ko, Ano nga? alam ko madami pa tayong pag-uusapan. It's Hindi, not mas about importante me. ka. Ha? Yes, it is about you. Hindi, pinuntahan lang naman ng family ko sa Batangas. Yun lang naman po. Maganda. Yung nanay ko po, botong-boto kasi Batanggenya din po nanay ko. Ay! Iso kayo! Ay niya, boto ba sa'yo? Nasa good morning na nga kami ng mami niya eh. I'm so shocked. Si Pera Godmother, kahit nasa initan, nakaangkas ngayon sa motor. Trip daw niyang bumak ride sa isang lady rider, kaya riding in tandem sila. Deserve daw mabiyayaan ng 5K for you. Anong gagawin mo kapag may nakaiwan ng mamahaling bagay sa iyong pangangalaga? Babalik po. Ibabalik ng walang patumpik-tumpik. Opo. Hawakan ko lang po. Tapos po, pag may maghanap po na inainawalan po, babalik ko po sa sole. Minsan po nga tinatawagan kami ng pasero. Halimbawa, cellphone. Sinasagot naman. Ang lady rider na nakilala ko, literal na buong buhay ng kanyang mga pasahero ang pinagkakatiwala sa kanya. Ate Chia! Hello! Ako ang iyong Pera Godmother. Nakakaloka. Di ba saktong-saktong pagpasok ko? Anyway, gusto ko lang malaman, Ate Chia, paano ka ba napasok sa pagli-lady rider? Ang ganda-ganda mo para sa trabaho mo ngayon. Kaya dati curious lang ako kung ano ba yung pakiramdam ng mga nagra-ride sa motor. Mahilig talaga ako magmotor. Sabi ko, bakit ganun? Parang mas maganda yung ganun, nahawak nila yung oras nila, wala silang boss. Pero, syempre, hindi lang buhay yung pinagkakatiwala. Pati ang kanilang mga kagamitan, yung mga, kunyari, kung mamahali ng mga... marami ako. Oo, so, mga instances ba na nangyayaring naiiwan yung mga yan sa'yo? Marami ng beses. Isang beses nga naiwan sa akin yung buong bag niya eh. Hindi na talaga ako dapat nagpapaiwan. Pero kasi kawawa naman siya, wala siyang hawakan. Kasi nasabihan ko na siya, ma'am, paalala niyo po. Pag nandito na, nakakuha na ako ng booking, tsaka naman,
Ate, yung bag ko, Naiwan. please. So, nangyayari pagka gano'n, pinapapunta mo sila sa'yo o anong Hindi, ma'am, eksena mo? ako yung pumupunta sa kanila. Eh di ang hassle, babalikan mo nga yung Lalo na lugar. pag traffic. Tapos wala nang charge yun dahil binalikan mo. Yung masakit dun talaga, ma'am, wala na. Pero wait lang, may tanong ako. Dahil nabalitaan ko rin naman na single si Ate Chia. O, pakaganda single. Pero kung single ka at wala kang mga anak na pinag-aaral, ganyan, saan napupunta yung mga pinagkakakitaan? Ang dami ko pong pamangkin. Meron ng 2 college, tapos 2 elementary. Kaya naman, excited ako na ipakilala ka kay Ate Kuring. Ready ka na bang sumama sa akin? Kasi deserve mo talaga yan. Kaya naman, halika na, Chia. Let's go! Sarah Godmother, yoo-hoo, where are you? Ate Kuring! Ako kasama ko ang napakagandang lady rider na si Chia na hindi nalalayo sa aking itsura. Oh, wow! Bakit? Nagre-reklamo? Agree nga kami lahat, di ba? Oh, di ba? Lady Ang ganda. Rider, Lady Flyer. Yes! Oy, terno tayo na yun, girl. Oo, Ate Meron Corinne, din akong oo. backpack. O, di ba? Ayan. So, si Chia ay nandito bilang isang Lady Rider. Hindi ka natatakot? Nung una po natatakot kasi first time ko lang naman makaka-encounter ng mga sasakay sa akin. Pero eventually, masaya na po. Enjoy ko na po. Ayun. At saka tumitrending talaga siya sa kanyang mga posts kasi kino-content din niya yung parang Yes, real opo. life na nangyayari sa pagdadrive niya, Ate Corinne. At saka okay. majority ng madala sa mga sinasakyan niya, naiiwan yung mga importanteng bagay. Pagkatapos inuuwi pa niya kahit wala ng extra bayad. Grabe. Din sinusoli niya yung mga gamit na ganyan. Kaya talagang, oo, maganda. Correct. Nangyayari ba na halimbawa, naiwan nila, sabihin nalaglag habang nakasakay, tapos isusumbong pa kayo sa boss Ayun, nyo? oo nga. Ay, meron ganun, May ganon, ma'am. ano? Kasi akala baka kinuha nila, no? Oo. Tsaka Ate Kuring last po na meron ako na-encounter. Ay, hindi, sa akin talaga siya nangyari. Nalaglag po yung cellphone niya, ma'am, sa ilalim ng, ng Ayala flyover. Ay, tunnel. Ay, Dumadaan po kami ng tunnel. Tapos Dahil bigla na po nagsi-cellphone siyang siya. bumaba. tapos ano nangyari? Bigla po siya bumaba, kinuha niya yung cellphone niya. Eh, di ba delikado po dun umistop? Oh my God. Ako po, inaano ko pa siya na, ma'am, teka lang, tatabi tayo para abisuan ko yung mga rider na saglit po. Hala, pagdingo ko po sa likod, tumakbo na siya. Wala na siyang sakay. Wala na ako sakay. Pwede pala yung 1, 2, 3 sa motor. Natakot po talaga ako nung kasi unang-una tunnel siya, bawal kang umistop doon. Tapos pangalawa, yung cellphone mo mapapalitan, yung buhay mo hindi. Ako pa yung Mayayari. Ano noon, mayayari sa pamilya niya, sa office, tsaka konsensya ko yun kasi may Correct. pamilya Ano kaya yun. yun, ano? Dapat may recording ka eh. Eh, buti na nagbablog siya, so naka-live. Nung time po na yun, nag-record po ako noon para alam na siya talaga yung bumaba. Kasi ba may balikan ako na si Angkas pinababata sa tunnel, alam namang bawal. So ilan nang nasoli mo mga kung ano-anong bagay? Madami naman, siguro lalagpas na po sa daliri ko. Totoo ba? Dati ko rin binabalikan niya pa yan, pero wala Opo. nang extra bayad. Siyempre, bibiyahe uli siya papunta, di ba? Siyempre, Tapos sayang wala naman yung rin- sentimental value ng bacteria sa tumbler. Grabe. Tapos Oh. wala rin naman inaabot din sa kanya kahit papaano man lang konsumo ng alam mo na, panggas mo extra, walang ganun. Oh, kami na ang magbibigay ng medalya sa'yo. Bigyan mo ng tip, Ate Corinne, bigyan mo ng tip! Bigyan mo ng tip! Ay, ito na. Magkano bang angkas ngayon dahil tumaas na ang presyo ng gasolina? Actually, ma'am, dati nakakaabot pa ng 2,000. Madali na yon. Ngayon po kasi parang hirap ka na talaga maka-1,000, ma'am. Kasi the more na gusto mong kitain yung ganong pera, the more na mas mahaba ka na dapat yung oras na biyahe. ilalaan mo sa biyahe dahil nga sa gas. Yung 2,000 sa'yo na yon. Opo. Okay, tanggal na lahat. Opo, tanggal na yun. Kung yun po yung goal mo para kitain na. Okay, 2,000. Ngayon, ang hirap na yung 1,000. Opo, Mas hirap na mahabang talaga. oras. Oh, kami nang bahala sa isang buong linggo mo. Eto na. For you. Pwede ka na guminit mamaya, May ano na ako, may gas subsidy Hindi na. lang yan, Ate Kuring. Dadagdagan natin yung bigat niya sa motor. Meron siyang bigat! Thank you. Bigat. Huwag mo susoli sa amin yan, ha? Ano? Huwag mo susoli sa amin yan. Ano, purpose. Pero mabuhay ka, Yes. Chia. Maraming salamat Dapat po. lahat na tulad mo. Tama. O,
Pera Godmother, sinong susunod? Naku, ate ko rin, eto na nga, ichinismis, inilapit sa akin ng ating editor dito na meron siyang gustong parang, para sa kanya is deserving itong mag-ama dyan sa labas dahil si tatay is parang malabo, wala nang makita dahil sa katarata, tapos yung anak partially blind pa. Ay. Homeless pa sila. Ay. So dapat talaga dalhin ko yan sa'yo bukas. Ay, nag-aakayan. Salamat ulit sa'yo, Chia. Maraming salamat, Ate Corinne. And Salamat. Godmother. Okay. Sariling house and lot. Simbolo raw ito ng tagumpay. Oo nga naman, di ba? Pero gaano ba ito kahirap ma-achieve sa panahon ngayon? So, meron ding mga nagsasabi, magrenta ka na lang, yung pera mo ilagay mo sa negosyo. Ang sabi ba ng ating mga kamisis para magkaroon ng sariling bahay at lupa? Nagawa mo para magkaroon ng sariling bahay at lupa? Nagtatrabaho ng maayos. Sa negosyo ng marangal. Hindi nangahapak ng kapwa. So far po, nag-aaral pa lang po. So, parang mag-school, tapos graduate, tapos mag-work. Ganun. Nagja-job hunt pa lang po kami para matupad po yung pangarap namin na also makatulong din sa family. Magkaroon ng sariling bahay at lupa. At kasama natin ngayon si Jubel Matira. Matira o Matira? Matira. Matira. Uy, ibang klase. Matibay. Oo, matirang matibay. Isang clothing brand owner and content creator. At si Boss A naman na nakilala ko na ay isang laptop store owner at kilalang content creator. At bakit naman siya hindi makikilala? Namimigay siya ng laptop sa kalsada. Okay, ito muna ang inyong pinanggalingan. Ano yung pinanggalingan mo na kahirapan? Ate Corinne, talagang nagsimula tayo sa pinakamababang parte ng buhay. Namumulot ako ng basura dati nung bata ako para lang makabili ako ng bigas namin. Ganon kahirap talaga yung pinanggalingan namin dati, Ate Corinne. Tsaka siguro, hindi pa. Ilang kayo magkakapatid? 6 po. At pangalawa ako sa panganay. At maaga nawala yung tatay ko dahil sa colon cancer. Kaya yun, nung nawala siya, ako na yun naging padre de pamilya. Ng pamilya. Oo, ang hirap nga nun, Biro mo, namumulot ng basura. Ikaw naman, Jubel. Ako naman po, yung family po namin is hindi po talaga well-off. Kung ano yung meron kami, yun lang talaga. Pero since mataas po yung pangarap ko, nasabi ko, hindi kami pwedeng ganito lang. So, parang namulat po ako at a young age na kailangan kong gumawa ng paraan. So, before po, may mga tanim-tanim din ng mga gulay ang mother ko. So, nagtitinda-tinda po ako noon. So, sabi ko... Nagtitinda ka saan? Sa palengke? Hindi pa. Sa barangay namin, nakakabot ng kabilang barangay. Tapos, kung ano pong pwedeng i-resell, itinitinda ko hanggat sa... Nakabuo din po ako ng clothing brand ko. Ayun, biro nyo, sa ganung klaseng kahirapan, may sarili-sarili na silang negosyo, namimigay pa sa iba, at may mga bahay at lupa na. Paano nila ginawa yon? Malalaman ninyo sa aming pagbabalik. At tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan. Kasama natin sina Jubel, and Boss A. So, okay. Naghihirap, di ba? Naghihirap. Doon na nagsimula ang mga pangarap nyo. Okay? Yes po. Kasi sabi mo, hindi pwedeng ganito, di ba? At ikaw rin, Boss A. Opo. Ano yung parang trigger sa'yo na, naku, kailangan na talaga na akong tumulong at gumawa ng pera? Ano yung insidenteng yon? Nung nakikita ko po yung mga kapatid ko na nahihirapan na at dumating po yung point na yung ulam namin tuyo, tapos hindi pa namin maipirito kasi wala kaming pampiling mantika. Ay? So ang ginagawa namin, nagsisiga na lang kami ng kahoy tapos doon namin iniihaw. So yun yung naging guide sa akin na hindi pwedeng laging ganito, kailangan kong gumawa ng paraan para maiahon ko yung pamilya ko. Nahihirap naman yung walang mantika. Hindi Totoo ba? po. At dumating, Ate Corinne, nung point na nakitira ako sa barangay, nakitira ako kung kani-kanino. Kasi ultimo yung sarili naming bahay dati, naibenta namin nung nagkasakit yung tatay ko.
Nako, ang hirap ng buhay, pero hindi mo na siya maaaninag ngayon. Kasi namimigay na siya ng pera at ay, hindi lang laptop. May kasama pang pera. Pag siya ay namigay. Okay, Jubel, ikaw naman. Saan nagsimula yung pangarap mo talaga na hindi na pwede ito mangyari? Nung time po kasi na senior high ako, pinaaral na po ako ng tita ko, and then after college po, kailangan ko po, gusto ko po talagang makapag-aral, makapagtapos. Kasi open po talaga ako sa situation namin na ganito kami, mahirap kami. So gusto ko talaga, napakataas ng pangarap ko na gusto ko sa balang araw, hindi na ganon. So sabi ko, papaaralin ako ng kapatid ko, pero every time na magchat-chat ako sa kapatid ko na ang laki ng gastos, may gagantoy na naman. Parang hindi ko po kaya na wala kong ginagawang paraan. So, doon po nagsimula na kung ano yung pwede kong ibenta, talagang ginagawan ko ng paraan, ipopost ko para makapagtinda, pandagdag sa tuition ko po. Ayun. Kaya nga, sabi niya, Boss A, nagsimula yung sa kanya ng pandemic. Yes po. Kasi doon talaga natuto ang mga tao mag-online selling. Opo, doon talaga naging yung e-commerce. Naging mas Yes. laganap yung e-commerce sa Pilipinas, Ate Coring. Oo. So yung dati mong tinitinda na gulay, naging damit. Yes po. Paano nangyari yun? Yung sa gulay po kasi, nagtatanim po kasi ang mga mami po noon. So, natulong lang po ako sa pagtitinda paglalabas ng mga tinatanim nila. Then, bukod pa po doon, nagtitinda din po sa ako ng mga iba't ibang mga damit na kung anong pwede kong i-resell talaga. So doon mo nakita na, uy, okay to, maraming bumibili. Yes po. Ganon ba yun? Yes po. Sino yung pinapadalhan mo? Basta nagla-live ka lang. Nagpo-post lang po ako. Iba po kasi talaga yung impact ng pandemic sa online. Oo. Kapag po-post. Ayun. Oo nga, alam mo nung pandemic, maglalagay lang ako ng coffee cup sa ibabaw ng mesa, picturean ko, 5,000 likes. Walang magawa ang mga tao noon eh. Lahat ng tao nakatutok kasi sa sa social media po. Oo, kung ano yung ginagawa ng mga tao. So, Boss A, ikaw, paano ka napunta sa pamimigay ng laptop? Meron akong naging kliyente na isang nanay. So, from Taguig, pumunta siya dun sa isang branch ko sa Monumento. Naglakad lang siya. So, para makabili ng laptop, pinangutang niya yung laptop niya na yon. If I'm not mistaken, parang 10,000 yung dala niyang pera. Tapos, ang bibili niyang laptop is 15,000. Sa madaling salita, Ate Coring, hindi pinayagan ng staff ko. Kasi kulang yung pera eh. So, yung nanay, ang ginawa, from Monumento, pumunta sa kabilang tindahan ko, Sampaloc, at naglakad ulit. Dahil ayaw niya nga mabawasan yung 10,000. So, tapos? sakto, nung pagpunta niya doon sa Sampaloc, natawagan ako ng staff ko. At nung narinig ko yung istorya ng nanay, binigay ko yung laptop, hindi ko kinuha yung bayad. Ayun. And doon po pumasok sa akin na hindi pala simpleng produkto na lang yung binebenta ng Laptop Warehouse. Kapag pala kailangan mo yung produkto namin, gagawin mo yung lahat. Dumating yung point na ipapangutang pa para lang mabili yung produkto namin dahil kailangan nung anak niya. Pero anong naging sikreto mo na sumobra yung success ng iyong laptop warehouse business na ngayon namimigay ka? Si Lord po. Okay. Totoo yan, kasi kapag tumulong ka, tutulungan ka rin ng Panginoon at ng kapwa mo, no? Tama po, Ate Coring. Okay, o saan naman yung mga bahay nyo ngayon? Saan ka nakatira ngayon? Sa ngayon- Kung dati, Opo. barong-barong. Kung dati po, wala talaga akong bahay kasi nakikitira lang ako. Ay, Di ba, oo Ate nga. Coring, sa Barangay Hall, naalala nga, mo nung oo pinuntahan nga. natin? Correct, Oo, oo. nakitira pa ako sa Barangay Hall. So ngayon, marami, pero ang pinakamalapit dito is yung Quezon City. Gusto ko po magpa-adapt. Ate Coring, kasi Aso. it's not about how much you make. It's all about how much you save. How much you save. Totoo naman din yun. Kahit gaano kalaki yung kitain natin, Ate Coring, kung di mo papahalagahan yung pera, walang mangyayari. Siguro, blessing in disguise, Ate Coring, na naranasan ko yung hirap ng buhay. Kaya ultimo 10 piso, ultimo piso, pinapahalagahan ko po talaga. Ayun. Grabe yung mga binibigyan niya ng mga laptop. Sobrang saya. Ikaw naman, Jubel, saan naman ang bahay mo? Batangas. Doon na po yung bagong bahay. Doon ka na talaga nagpagawa. Bakit? Yes po. Batanggenyan ka talaga? Yes po. I And love doon ka na- Batangas. Ha? You love Batangas.
I know you just said, right? O, sige. So, anyway, Batangas, and dun ka na rin nag-online selling. Yes po. Your clothing brand is really online. Yes po. Ay, meron din po akong physical shop. May physical shop ka saan? Sa Padre Garcia po. Also doon. Anong pangalan? BM Suit po. BM Suit. Suit. Ay, ang ganda. Boss A, kung ikaw ang tatanungin kung anong payo ang mabibigay mo sa mga tulad mo, bata pa lang, nag-iipon na meron ng bahay ngayon, anong sikreto? Okay. Ang sikreto po dito talaga, Ate Kuring, based on my experience, is ilimit yung lifestyle. So kahit gaano kalaki yung kinikita natin, i-invest natin pabalik doon sa negosyo or doon sa iniisip natin na gagawin natin. Kahit gaano kalaki, kahit kumita ka ng 1,000,000 o kumita ka ng 1,000,000, ibalik mo sa negosyo. Kasi darating yung time na magtatrabaho sa atin ay yung mga pera na natin at hindi na tayo. Wow! Hinihintay na lang ang pagdating ng pera. Ikaw naman, Jubel. Kung ako po kasi, ako nag-start lang po kasi ako talaga sa wala. So, I started at 3K dun sa business ko. 3,000? Yes po. So, dun sa 3,000 po yun, galing pa po sa sideline ko sa mga pagtitinda, sa tutor ko po. So, sabi nga po nila, walang masamang magsimula kahit sa maliit. Lalo na kung puno ka po ng pangarap at ang dami mong gustong magawa. So, iba po yung impact nun and talagang desidido ka. Oo, may mangyayari talaga pag desidido. Yes po. Ayun, you have to be focused and single-minded. So ang lesson, walang overnight success, hindi ba? Hindi yan overnight. Magsimula kayo ng maaga para maaga din kayo yayaman. Tama. Lahat ay posible basta may tamang mindset, tamang diskarte, malinis sa intensyon at hindi masyadong magastos. Yes. Ayan. Salamat, Jobel. Salamat, Boss A. Salamat, Ate Kuring! Abang-abangan ang puting van ni Boss A. Ayun. Ay, baka naku, bigla Ate na lang Kuring! magbigay ng laptop. Ima-manifest ko yan! Manifest! Para Yeah. ma-manifest. Correct. Okay, kunin mo na yung address at medyo lumigid-ligid ka na. Haharapin ko na lahat ng puting van. 122B! Thank you very much. Salamat po. Thank you. Mga kamisis, ang inyong bang mga anak ay pihikan kumain? Ibahin nyo itong ating baby bibo na ipapakilala namin sa inyo dahil pagdating sa kainan o mukbangan, ang sarap talaga niyang kumain. Kahit ano raw kasing ihain, walang pinipili. Siya si Baby Bibo Simon Santos. Kilalanin si Simon, ang baby bibo na kinaaliwan ng netizens. Trending sa social media dahil sa kanyang mukbang videos, pero kakaiba siya sa iba. Hindi lang karne o paboritong ulam ang kanyang kinakain, pati gulay game na game. Umani ng libo-libong views at reaction ang kanyang videos. Marami ang natuwa, naaliw at napasana all. Okay na yan. Okay na yan, no? Tama na yan, no? Sabi nila mag-diet ka daw. May ilan ding nag-aalala at nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan. Pero ayon sa kanyang pamilya, sinisigurado nila na may gabay at disiplina ang lahat. Malaki man si Simon kung titignan kumpara sa edad niya, hindi natin maide-deny, super cute niya at sarap pisilin ng kanyang mga pisngi. Sa panahon ngayon kung saan maraming bata ang pihikan sa pagkain, si Simon walang inuurungan. Kaya sa simpleng pagnguya niya lang, hatid ni Simon ang saya sa iba. Naku, nagutom naman ako sa mga videos mo, Simon. Nakakagutom. Ano na ang vital statistics mo? Simon, nandito ako. Oh. Hello? Hello? Nagagalaw mo pa ba yung leg mo? Napipihit mo pa. Ganon. Kaya mo. Ha? Sige nga, tayo ka. Abutin mo nga yung toes mo. Abutin mo yung toes mo. Ganit. Ayan! Pasado pa! Kaya naman pala. Magaling ka rin sumayaw. Magaling ka sumayaw?
Talaga? O, sample nga, sample. 3, 2, 1. Grabe, ate ko rin, batang 80s, oh! Malinis na po. Okay, ilang pounds si Simon? Ano po siya? Last kilo niya po is 32. 32 kilos. So what is that? 64 pounds? Mga 64, 70 pounds? Okay. Ano pa ang mga hilig mong gawin? Agbike. Ha? Basketball. Basketball! Wow! Magaling. O, ano pa? Tapos, bike po. Bike? Opo. Oh, wow! Okay. Kaya ka pala parating gutom. Basketball at saka bike. Eh, sa school, anong favorite subject mo? Kain. Kain? Ikaw talaga. May girlfriend ka na ba? Yes. Meron? Yes. Anong pangalan? Pilan. Pinar? Nilan. Pinya? Pilar? Nilan. 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 Oh, wow. Alam ba niya na boyfriend ka niya? Si Sky. Sky pa daw po. Ha? Si Sky pa. Si Sky pa. Ilan ang girlfriend mo? Dalawa. Bad yan, dapat isa lang. Dapat isa lang po. Di ba mga kamisis, dapat isa lang? Pero sa ngayon, kinatutuwaan siya dahil sa sigla niyang kumain kahit gulay. Di ba? Eh ano naman ang sabi ng doktor? Baka naman sabihin ng doktor, baka bata pa lang yan, magkaroon na ng sakit sa puso. Hindi kaya. Bali, yung last check-up niya po kasi, normal naman po lahat yung lab test. Okay. Okay naman po, normal naman po. Tapos yung, ano lang po, siguro balance na lang din po talaga sa pagkain niya. Ayan. Kumbaga, hindi naman talaga parating ganon. Yes po. Actually, ina-upload ko po yung meal namin for lunch lang. Ah. Tapos for dinner, madalas hindi na po siya kumain. Ah, ganon? Yes po. Dapat lang. Okay, Simon, bakit sa palagay mo gustong-gusto nilang nakikita kang kumain? Pugi. Kasi daw pogi siya. Naku, kumain ka na nga lang. Ayun, pumunta ka doon. Ayun ang pagkain, no? Pakita mo nga sa amin live. Kasi di namin alam kung AI yon. Totoo ba? Kailangan tapusin bago mag-commercial. Kain po tayo. Kain po tayo! Ayan. Kakaiba to, ate ko rin. Yung pizza, inulam sa kanin. Kanin. Ay! Ay! Kailangan maubos bago mag-commercial, ha? Pwede naman natin tulungan. Gutom ka na ba? Taga-analyze? Ay, palakpakan nyo naman. Baka hindi na siya makahinga. O ayan, sinigurado namin ha, nakapaghugas ng kamay si Simon bago kumain. Pero masabi lang natin na ang kalusugan ng mga bata kailangan pinangangalagaan. At kailangan kumain man ng marami, may kasamang gulay. Hindi ba? Importante for the nutrition. Ayan. Basta maganda ang grade sa school at maraming sports activities. Sige, kumain ka pa dyan, Simon. Thank you so much, Simon and Mommy Pamela. Maraming salamat. Thank you po. Paalala sa mga kamisis, ang tamang nutrisyon, balansing pagkain at aktibong pamumuhay ay mahalaga para sa tamang paglaki at wastong timbang ng mga bata. Mainam pa rin kumonsulta sa doktor o nutritionist para sa tamang gabay. Mga kamisis, budget-friendly nuggets ang ating ihaharap sa inyo ngayon. Paano ba ginagawa yung mga nuggets na yan na hilig na hilig ng mga bata, hindi ba? Hilig na hilig nila yon. Pero ito, hindi chicken.
sardinas nuggets. Oh, di ba? Mas mura at hit sa mga bata at masustansya rin. Ryle, ihain na yan! Mga kamisis, andito tayo ngayon ulit kasama ang aking favorite chef, my new best friend, si Chef E. At meron akong nahugot na isang can ng sardinas. Kumakain ka naman ng nuggets, di ba? Ay, oo naman po. So, pwede natin gawing sardinas nuggets. Ang iniisip ko kasi, may nakalagay TV5. Ay, pwede po, Chef. Naku, matutuwa si MVP niyan. Kailangan natin ng sardinas. At saka flour or Flour. harina, breadcrumbs. Para Okay. mas crunchy siya. Opo. Tapos egg. Egg. So, minash ko na yan Okay. para mas madali. Ngayon, isasama natin siya ngayon dito. Okay? Okay. Sama natin ang egg. Tapos, maglagay tayo ng harina. Flour. 1 cup po yan. Konti lang naman kasi konti lang naman din to. Tsaka hindi tayo pwedeng maging masyadong liquid to dahil ifo-form na natin siya into Nuggets. So, itlog isa lang din po. Okay. Nuggets mo? Nuggets ko po. So ito, dadagdagan natin dahil medyo watery pa siya. Yung sauce niya, ang ginawa ko kasi strainin ko siya. Drainin ko yung pinaka-sauce. Yung sauce niya ngayon yung gagawing dipping sauce. Ooh! Ayan, pino-form na ni Chef E ang ating sardinas nuggets. Chef, question. Di ba may mga tinik po kasi sa sardinas? Safe po ba yun na isama o dapat tanggalin? Ay, hindi na kailangan tanggalin kasi ang sardinas kasi, di ba, niluto yan in pressurized eh. So, malambot na yung niyan. Malambot na yung fish bone. So, kahit yung fish bone yan, pwedeng kainin. Hindi mo na nga mapapansin yan eh. Healthy ba kainin yun? Oo. So, calcium? Diba? Calcium, yeah. Very good. Pinakamalaking calcium, Chef, alam mo. Naku, hindi ko ulit. Araneta calcium. Oh my God! Yan, no? So, ganyan. Firm na firm po siya, no? Sa ating Lalagyan natin siya ng breadcrumbs. Pero pag niluto mo to, dapat low heat kasi madaling masunog yung breadcrumbs. Chef, kung walang breadcrumbs? Okay lang, kahit Okay lang. walang breadcrumbs. Hinay-hinay lang siguro sa pag-mix ng sardines, ng flour, and ng egg. Kasi minsan pag marami yung egg mo, hindi mo siya mako-form eh. Yung egg mo small lang siguro para hindi siya masyadong malagsak. Grabe, parang walang pinagkaiba sa mga nuggets sa restaurant, oh. Ito yung sardines na sauce. Kasi naman ito ng Mayonnaise. Crunchy. Mainit. At lasang-lasa ko yung sardinas, oh. Yung breading, Chef, ah. Ang galing nung nagawa nating breading ngayon. Subukan ko with the sauce. Alam mo kung ilang stars bibigay ko dito? 3, 5. Nagpapa-order ka ba, Chef? Siyempre. Ay! O, saan ka ba ma-orderan? Pwede kayong tumawag sa aming numero, Viber, 0917-653-0618. So ayan, ang ating sardinas nuggets. Ate Coring, Ate Laila, kailangan nyo itong matikman. Kaya ihain na yan. Alright! Akin na yung pasalubong na yan. Ngayon lang ako makakatikim ng sardinas nuggets. Wow! Ayan! At meron pang sauce. Ano yung sauce niya? Yung sauce po natin, Ate Coring, yung mismong sauce ng sardinas sa can na hinaluan ng mayonnaise. Wow! Oh, ang sarap, di ba? Nuggets talaga yung itsura niya. Oh, may sauce. Buti nuggets niyo po kagad.
Gets ko. Sarap! Subukan mo, ibigay mo na sa kanilang lahat. Okay, mga kamisis. Kuha po kayo. Tapos, Ate Corinne, para sa iyo po, ano po mas masarap? Yung normal na chicken nuggets or sardinas nuggets po Alam mo, natin? iba to. Lalo na siguro kung mainit na mainit pa. Pati yung, kasi merong konting anghang. Konti po. May konting anghang siguro dahil sa sardinas na ginamit. Sarap. Ate Lai, kain ka din. Alam mo, Oo, mamaya. Di ba? safe din palang kahit yung tinik ng sardinas. O, kasi malambot na yun eh, di ba? Pressurized pala kasi. Ako na-gets ko agad eh. Nung sabi talaga? mong na-gets. Na-gets ko talaga siya agad. O hindi ba, dito sa ating studio, maraming natututunan para sa pagpapayaman, mga tips, meron tayong kainan at kainan pa rin. Hindi ba? Kaya kung gusto po ninyo na mapunta rito sa aming studio, panoorin ito. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyong maging parte ng aming audience, iscan na ang QR code sa screen nyo ngayon. Scan na! At hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Gusto mo lang naman mag-vlog pero katakot-takot ang natanggap na pambabash? Tuturuan ka naming harapin ang bashing. Masakit ang ulo at di na makafocus sa trabaho? Nako, baka kaka-cellphone mo yan. Tuhog-tuhog na business ideas at giveaways ang ipamimigay natin sa Wais na Misis. Ito ang Face to Face with Ate Corinne, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, issue ay harapin. Face to face, solusyon ay hanapin. Ganda ng balat ni Mas maliliit, mas maliliit yung sa kanila. Ate Corinne. Face to face. Yung stylist natin ni Lola. Very creative kasi di ba nagdadrag siya? Masarap po ba? Parang di naman nabawasan eh. Pinaghirapan namin yan eh. Parang corona. Pinakita niya sa akin kasi kaya hanap ako ng duster na Saan kayo kinilig sa sardinas o kayo dahil? Nakunan ba yun? Nakunan sa bibig niya yung sardinas? Tapos sinalo mo?